beses kitang tinanong hayop ka? At ang sagot mo, she's just a coworker? Pinaramdam mo sa akin na praning lang ako at nag-overthink lang ako? Lahat ng mga hinala ko, Ned. Lahat ng yun pala ay totoo. Narinig mo, Liz? Malinaw na sa akin ngayon na matagal na pala akong ginagawang tanga ng mga to. Dear Love, isa ka rin ba sa nabiktima ng she's just a coworker? Sa dinami-rami ng mga kwentong naririnig ko tungkol sa office romance, dumagdag pa sa pag-o-overthink ko ang recent incident sa concert kung saan nagtrending ang cheating ng CEO at HR officer nito. Alam mo, dahil dyan sa Coldplay issue na yan, mas gugustuhin ko na lang na work from home yung magiging boyfriend ko o kaya naman dapat katrabaho ko siya. Ayoko na may work wife yung jowa ko, no? Actually, may sinasabi mga eksperto tungkol dyan kung bakit madalas nangyayari ang affairs sa office. Nabasa ko lang nung nakaraan. Bakit may dahilan pa? Dapat hindi iniisip na gumawa ng mga ganyang bagay. Pero sige, dahil curious ako, ano daw dahilan base sa nabasa mo? Una, proximity at oras. Di ba halos 8 oras o higit pa kayong magkasama sa opisina? Kahit hindi mo gusto, nagiging familiar kayo sa isa't isa. Kaya kahit simpleng smile, parang may ibang dating na. Comfort zone, ganon. Tumpak! Ikalawa, yung shared struggles and victories. Sabi ng mga workplace psychologist, kapag pareho ng goal ang dalawang tao, natural na nagiging support system nila ang isa't isa. At kung wala ka nakukuhang ganoong suporta mula sa partner mo sa labas ng opisina, doon na pumapasok ang tinatawag na emotional bond. Emotional bond pa talaga, ha? Dapat pag time out na. Oo, puso mo, Wendy. Wala pa nga sa exciting part. Ito na yung huli. Ang tinatawag na illusion of harmlessness. Yung tipong, it's just coffee. It's just a chat. Pero sabi ng eksperto, doon nagsisimula ang slippery slope. Maliit na lihim muna hanggang sa maging intimacy na hindi na maitatago. Kaya duda ako sa mga coffee-coffee na yan at team building, eh. Ikaw ha, nung nakaraan ka pagigil na gigil about coworkers' affairs, akala mo hindi ko nakikita yung mga shared post mo? Parang may pinariringgan ka ata. Meron nga. So tama nga na malaking chance na mabuong office love story. Mukhang. Kasi ako nagdududa na talaga ako. Doon ba sa junior web developer ng jowa mo? Sino pa nga ba? Alam mo, hindi rin maganda nagja-jump into conclusion kaagad. Kailangan mahuli mo sa akto kagaya nung sa Coldplay concert. Hindi pwedeng puro duda lang, kaya kung ako sa'yo, get real evidences. Wendy Loves. Paalala ko lang ha, hindi kita masusundo sa Sabado. May team building kami. And ang uwi ko, Sunday night. Team building ba talaga o love team building? Loves, napag-usapan na natin to. Ilang beses ko bang uulitin sa'yo, she's just a coworker. Okay. Sabi mo eh. At hindi ka pa rin naniniwala sa akin. Anong palagay mo? Hindi ko nakikita yung mga posts mo. Kahit sina mama nagtatanong na kung may problema daw tayo. Wendy, magkasama na tayo sa iisang bubong. Ano pa ba ang kailangan kong gawin para makuha ko yung buong tiwala mo? Kasama lang kita sa oras ng tulog. Pero most of the time, nasa trabaho ka. Pagod na nga tayong dalawa parehas kapag nagkikita eh. Hindi mo ba napapansin na wala na tayong quality time? Mas may oras at may sigla ka sa coworkers mo. Sa work mo. Sus, nagsimula lang yan nang mapanood mo yung issue sa Coldplay concert na yan eh. Hirap sa inyong mga babae, kasalanan ng isa, damay kaming lahat na lalaki.
Paalala lang yan na dapat yung tiwala ko pinahahalagahan mo. Huwag na huwag kang gagawa ng bagay na makakapagbigay sa akin ng pagkakataon na mag-doubt sa'yo. Ikaw rin, Wendy. Magkaroon ka rin ng responsibility sa sarili mo na tingnan mo yung mga bagay na ginagawa ko para sa'yo. Para naman masecure ka sa relasyong to. Ikaw ang inuuwian ko. Ikaw ang inspirasyon ko. At higit sa lahat, ikaw lang ang babaeng pinakamamahal ko. So please ha, kung gusto mong lumabas ka sa Sabado kasama si Liz, okay lang. Para naman hindi ka maiwan dito sa bahay mag-isa. At nang maiwasan mong mag-overthink. Siguraduhin mo lang talaga, Ned, ha? Huwag mong sayangin ang buong tiwala ko sa'yo. Dear Love, dumating ang araw ng Sabado at imbis na lumabas ako kasama ng kaibigan ko, as suggested by Ned, ay mas pinili ko na lamang na magmukmuk sa bahay dahil wala talaga akong gana. Malaki ang tiwala ko kay Ned, pero wala talaga akong tiwala kay Charm. Siya ang tipo ng babaeng liberated, mapusok, at kung titingnan mo ang pananamit niya, nako, sobrang seductive talaga. Laging hapit ang damit at halos lumuwa na ang dibdib. Sinabayan pa ng dark makeup. Oo, hindi niya kasalanan yun pero hindi ko talaga gusto kung paano siya umasta sa boyfriend ko. Napaka-clingy at napansin ko ding palagi silang sabay kumain mapalunch at mapamerienda. Hindi ako mapakali. Inistok ko isa-isa ang mga katrabaho ni Ned at dun ko nakita ang isa sa kanilang katrabaho na naka-live sa Facebook. Dali-dali kong pinanood ang live na to gamit ang aking dump account. Nandito ako, umiibig sa'yo, kahit na nagdurugo ang puso. Kung sakaling iwanan ka niya, Huwag kang mag-alala, may nagmamahal sa'yo, nandito ako. Bakit ba kasi hindi magkaminan, Charlotte? Ito naman! Hoy! Ano ba kayo? Close lang kami. Issue tong mga to. Sus, kami pa talaga lolo ko. Uso naman talaga yan dito. Saka wala naman kami pakialam. Basta huwag kayong mapahuwi sa labas. Hoy! Shh! Ano ba? Oh, Charm! Nandito ako palagi, alam mo yan. Ned, ano ba? I know. Paano yan, Sir Ned? Dating gawin. Uy, ano yan? Anong dating gawin? Sus, magmamakan Hoy! talaga Shh! eh. Ano ba? Ayaw nila na bina-voice out yun, ha? Basta, ha? What happens in Vegas stays in Vegas. Uy, end mo na nga yan. Naka-live ka ba? Ay, sorry. Wala naman itong account na to. Tingnan mo. Kailang ang view. Sorry na, Sir Ned. End ko na. She's just a coworker pala, ha? Paano hindi lalakas ang loob ng dalawang to kung kahit pala mga tao sa paligid nila, kasabwat, mga konsentidor? Matawagan nga tong si Ned. Aba, hindi mo talaga sasagutin? Susugurin kita dyan. Tingnan natin ang galing ninyong dalawa. Kanta-kanta pa kayo ng nandito ako, ha? Tingnan natin ang reaksyon nyo kapag nandyan ako. Wendy naman, mali itong ginagawa natin. Trespassing to eh. Huwag kang maingay. Pumayag naman yung may-ari ng resort. Saka yung isang katrabaho nilang walang malay, pinagbuksan ako ng pinto. Sabi ko may emergency si Ned at tinawagan ako. Alam mo, pinakabahan ako sa ginagawa mo. Sinama mo pa ako. I-ready mo yung camera mo. Kasi kakatok na ako dito sa pinto. Wendy. Ano ba? What's that? Teka, buksan ko baka may kailangan yung team. Ned, nang 2:00? Kaya nga, wait lang, baka may emergency. Surprise! Ha?
Wendy, ano ba? Tigilan nyo nga yung video na yan. Wendy. No, Liz! Huwag mong i-off ang video. Huling-huli sa akto, oh. O ano, Ned? Ako naman ang kakanta ngayon. Nandito ako, umiibig sa'yo, kahit na kabit lang naman ako ng boss ko. Kung sakaling mahuli ka niya, huwag kang... Wendy, ano ba? Nahisiraan ka ba ng bait? At ako pa ang nasisiraan ng bait ngayon. Ah, ano nga ulit yung lagi mong sinasabi tungkol sa malanding babaeng yan? She's just a co-worker. Ay wow! May co-worker palang katabi matulog sa kwarto ng hubot-hubad? Ano to? Special project? How to impregnate a woman? Parang hindi mo kapwa babae yung binabastos mo ah. Tigilan nyo nga yung video na yan. At ako pa talaga pinagsasalitaan mo ng ganyan, ha? Ay, paano ako? Hindi niyo ba ako binabastos na dalawa? Ano tong ginagawa niyo sa akin, Abel? Wendy! Wala ka naman dapat dito. Huwag kang mag-alala. Mahuhuli rin kayo. Nandito ako! Liz! Iuwi mo nga yan. Wala na sa katinuan niyang kaibigan mo. Aba, Ned, naririnig mo ba ang sarili mo? Baka nakakalimutan mo ikaw may kagagawan kung bakit nagkakaganito yung kaibigan ko. Pwede ba? Please stop recording! Eh bakit kasi wala kang saplot, ha? Yan lang ang nababagay sa'yo. Malandi kang babae ka! Dahil ipinagsisiksikan mo ang sarili mo sa relasyon ng may relasyon, maghanap pa ngayon ng masisiksikan ng katawan mong nakabalandra. No! Bakit? Nahihiya ka ngayon, ha? Hindi ba gusto mo yan? Ginusto mo yan. Ngayon, nahuli na kayo sa akto, aarte ka pa. Naku, aarte ka na aping-api ka? Na ikaw ang kawawa? Trabaho ang ginagawa sa opisina. Hindi dapat tinatrabaho ang kaopisina. Please! Please, pakiusap. Patawarin mo na ako. Hindi ko sinasadya na saktan ka. Hindi ko intensyon na agawin si Ned sa'yo. Wow! So ano? Anong dapat sabihin ko sa'yo, ha? Thank you? Ay, ano? Sagutin niyo akong dalawa yung totoo! Ano ba, Wendy? Huwag kang sumigaw. Ano, Ned? Kailan pa? Kailan niyo pa ako niloloko? Wendy, please. Sumagot ka! Last year pa. Kaya please, stop recording. Ayos! Ilang beses kitang tinanong hayop ka? At ang sagot mo, she's just a co-worker? Pinaramdam mo sa akin na praning lang ako at nag-overthink lang ako? Lahat ng mga hinala ko, Ned. Lahat ng yun pala ay totoo. Narinig mo, Liz? Malinaw na sa akin ngayon na matagal na pala akong ginagawang tanga ng mga to. Wendy, I'm sorry. Hindi ko naman alam na aabot pa sa ganito. Okay na. Tapos na ang palabas. Tapos na tayo! At sana naging masaya ka sa team building nyo. At kung ano mang binibuild ninyo, mga baboy kayo! Masunog sana mga kaluluwa nyo sa impyerno! Oh! At kayo! Mga chismoso at mga konsintador na katrabaho! Huwag sana mangyari sa inyong ginawa sa akin ng mga katrabaho nyo! Tulugan, ginawa niyong tuhugan! Mga immoral! Walang delikadesa! Wendy, tara na. Ipaparating ko sa HR ninyo mga kababuyang ginagawa niyo. Tingnan ko lang kung sino sa atin ang magiging talo sa kalokohang sinimulan niyo! Ang sakit! Wendy, kumalma ka. Bakit? Ano bang nagawa ko para saktan ako ng ganito? Minahal ko siya, Liz. Minahal ko si Ned, pero paano niya nagawa sa akin ang kataksilang ito? Alam ko,
Iiyak mo lang lahat ng nararamdaman mo sa ngayon. Nandito na ako para sa'yo, friend. Pero, natatakot ako para sa'yo. Gusto ko lang masigurong hindi ka makakagawa ng bagay na pagsisisihan mo sa huli. Gusto ko silang mawala. Gusto ko silang maglaho sa buhay ko. Wendy, tama na. Please. Ikaw lang din ang makakatulong sa sarili mo. Dear love, sa mga sandaling yun, hindi ko na malaya na nawala na ako ng malay. Ang tanging alaala ko ay pag-gising ko sa ospital, hawak-hawak nilis ang aking mga kamay na para bang pilit akong ibinabalik sa katinuan. Pinili kong hindi ipaalam sa pamilya ang mga pangyayari. Ayokong makita nila ako sa ganitong estado. Mahina. Talunan. Tanging si Liz lang ang nakakaalam ng sakit na aking pinagdaanan. Kaya ako napasulat dahil hindi ko na kayang kimkimin ang lahat ng nararamdaman ko. Tinutuo ko ang banta ko. Ipinadala ko sa HR nila ang kopya ng video ng kalokohan nilang dalawa. Hindi na nila hinintay na sibakin sila sa kumpanya. Kusa na silang nag-resign. Hanggang dun na lang ang inalam ko tungkol kay Ned at sa co-worker niya. Hindi ko pa kaya. Masyado pang masakit. Paulit-ulit ko siyang tinatanong noon at paulit-ulit din ang sagot niya sa akin. She's just a co-worker. Siniguro niya na wala akong dapat ipag-alala. Dahil ako daw ang mahal niya. Pero iba talaga kapag kinutuban ka na, no? Kaya ikaw, tanungin mo ang sarili mo. Katrabaho lang ba talaga siya? O baka naman, matulad ka sa akin, na niloloko na, pilit pa rin pinapaniwala na there's no harm in being friends with her. Na she's just a co-worker. Dear Love, araw-araw sa Love Radio. Ayan, napakinggan nyo na ang ating kwento ng Dear Love. We are live and live sa Facebook page and on air. At iyan ang kwento ng ating Dear Love ngayong Feel Good Monday na pinamagatang She's Just a Co-Worker. Nakang sarap mong tampalin, Ned. Charot. For sure, yung mga nakikinig nito nanggigigil din. At sa mga nakanood sa live natin sa Facebook, gigil na gigil din naman talaga, no? Bakit ba kasi minsan may malalandi sa office? Ganon. Na si Charm. So, eto nga ang kwento ay pinagbibidahan ni Wendy, ang ating letter sender, and of course si Ned na jowa, asawa, partner in life ni Wendy, ayan, and of course isang malanding ka-office mate na nagngangalang Charm. Charot. Ay nako, yan nga no, grabe din naman talaga. Alam mo, minsan talaga may mga nabubuong ganyan na love affair sa loob ng office, lalo na kung sinisimulan sa tuksuhan ng kanilang ang mga ka-office mate, diba? Minsan alam ko kung saan maraming ganyan talaga. Sa call center. Charot. Diba? Parang, bakit ano bang rason talaga kung bakit kailangan mo pang makipaglandian, di ba? Sa ka-office mate mo, alam mong meron ka namang asawa. Siguro tama yung sinabi ni Liz, no, na kaibigan ni Wendy na
mas maraming oras din talaga naman ang lalaan kapag ikaw ay nasa opisina, hindi ba? At may tendency talaga na, alam mo yon, sa simpleng usapan, magkakaroon ng closeness and then the closeness will go to something bembangan. Charot. At yan nga, nahuli nga sila ni Wendy na talaga namang ay yun ang pinaka nakakagigil, hindi ba? Alam mo yung mga ganyang huli-huli talaga, yung tapos sasabihin ng lalaki na hindi namin alam at hindi ko alam kung na ganito ang mangyayari. Alam nyo yan sa simula, hindi nyo lang ini-entertain talaga kung ano ang mangyayari kapag nahuli kayo, hindi ba? Na-enjoy nyo lang kasi yung at the moment, pero yung future na mangyayari at alam nyong malalaman din yan ng partner ninyo, hindi nyo talaga iniisip yan, hindi ba? Sa ngalan ng kakatihan ninyo, ang kakati nyo! Charet, galit. Charot lang. Ay nako, kaya yung mga kabet, ang kakati nyo! Oo! Chareng. Kaya kung meron kang ka-office mate na medyo alam mo yun, very clingy sa'yo, aba, mag-isip-isip kang mabuti, kuya, ate, bago nyo gawin ang mga dapat gawin, bago ka bumuka ka, umilalim sa ilalim ng table ni boss. Chareng. At yan ang ating kwento ng Dear Love ngayong Feel Good Monday. Tuloy natin ang kwentuhan sa ating Facebook Live. Ayan, sa Mama Morena and of course sa Facebook page ng Love Radio Palawan. Bukas ulit magkita-kita tayo sa panibagong storya at letter sender coming from our letter sender dito sa Dear Love. Kasama pa rin ang Mama Harat. Hanggang mamaya pa tayong katanghalian. Ayan, magandang morning sa ating mga live televiewers. Ayan ha, kung meron kayong mga comments, suggestion, ganyan sa kwento ng Dear Love natin ngayon na talaga naman na nakakagigil, di ba? Aminin ninyo, di ba? Nakakagigil yung mga ganyang eksena. Talagang ito, narinig natin yung talagang pinaka-exciting part, yung mga hulihan factor, di ba? Talagang pagbabae talaga nakapag-sense ng kanilang woman instinct talaga. For sure, meron talagang kababalaghang nangyayari sa kanilang partner, diba? Which is true, diba? Huling-huli sa kama. Diba? Sinasabi ko nga sa inyo na yung dahilan ng lalaki at saka ng babaeng na hindi naman nila alam na magkakaganito, hindi totoo yan. Alam nyo yan, di ba? Alam nyo yan sa sarili ninyo na for sure, mangyayaring mahuhuli din kayo. Di ba? And alam nyo yung magiging consequence niyan, di ba? Na for sure, kahihiyan yan sa office nyo, ganyan. Pero, well, paano kung kasabot yung mga ka-office mate? Di ba? Yun lang, parang tinotolerate pa kasi may mga ganyan din na mga ka-office mate may tinotolerate, hindi ba? Yung mga ganyang eksena, yung landian sa office na hindi naman pwede, 'di ba? Tapos ang minsan ang mga chika ng mga or whoever is this, kung babae man lalaki na nagkakalabuan na sila, ganyan. Nagkakalabuan pero hindi kayo hiwalay pa, hindi ba? At hindi naman ibig sabihin na nagkakalabuan na kayo, kailangan mo nang lumandi at maging clingy pa sa ibang ka-office mate. At para naman dun sa mga lumalandi at makakating ka-office mate, charat. Diba? Well, for sure, alam nyo yan na kung may asawa na or may partner na tapos nilalandi kayo, diba? For sure, ang isa lang ang kukunin yan sa inyo yung hanggang dun ka lang sa kaligayahan, sa bembangan portion, pero hindi kanyan mamahalin ng todo-todo na tulad ng pagmamahal, diba? Kaya nga minsan ang sabi pa rin nga ng
nang nanloko, mahal ko pa din yung asawa ko. Diba? Ibig sabihin, mahal ka lang niya hanggang kama lang. Ganun yon. Sarap. Galit na galit. Diba? So, yun. Tapos, sasabihin ng lalaki, sorry. Ha? Sorry mo mukhang mo. Ngongo. Charap. Diba? Sorry talaga sa mukha mo na parang ginawa nyo yan. Tapos, ganun lang. Diba? So, deserve yan talaga na iwan. Hindi mo na kailangan ipastay sa buhay mo yan kapag may mga ganyan na red flag at niloko ka na. Kung bibigyan mo ng second chance yung taong mga ganito, mag-isip-isip ka ng mabuti dahil probably na pwedeng mangyari uli, ganyan. Pero minsan kasi nabibigyan ng second chance kasi alam mong mahal at alam mong baka naman magbago pa. You still giving benefit of the doubt na baka magbago pa. Ngayon, ikaw naman sa sarili mo, parang mag-iisip ka ngayon na ay, okay, ano ba mga dapat na pwede kong gawin ngayon para hindi na maulit? Pwedeng ganun yung mga options na iniisip mo, hindi ba? Pero, kung yan ay naulit ang pangalawa, pangatlo, pang-apat, pang-lima, naku, tigilan mo na yan. Sakit lang yan sa ulo mo, hindi ba? Kung meron ka man anak or what not, alam naman natin na hindi naman talaga maganda magkaroon ng isang broken family kasi that affects the mental health of the kids, hindi ba? Until they grow up. Hindi ba? Pero, well, wala eh. Kung mental health mo naman yung naapektuhan, why will you stay? It's better to let go to someone that is toxic sa buhay mo. You don't have to stay to those people na napaka-toxic. Hindi sila nakakaahon sa ating pamumuhay, hindi ba? Sila lang yung magpapabagsak sa mga eksena natin in life. Ganun yun. Ay, nako. Ay, salamat sa ating mga kabisyo na talaga namang patuloy na nakikinig at sumusuporta sa ating kwentuhan tuwing morning. Kasama pa rin ang mama nyo, Mama Morena. Ayan. Na over the region na pagkakamalang babae. Oh, well, it's so... Ibig sabihin lang niya, napakapitit ng aking boses. Charot. Diba? Hindi. Well, ang Mama Morena ninyo, just so you know sa mga nakikinig, I'm a transgender. Ayay. Diba? But I'm so happy to hear na akala nila daw babae, ganyan. Hindi po. And I am very proud, ganyan, na sa aking gender choice, diba? But thank you so much sa lahat ng nakikinig nang hindi nila alam, diba? That's good. Ganun talaga pag behind kung bosses lang talaga yung puhunan mo, that would, sila yung mag-identify kung ano eh. So, minsan na pagkakamalan akong malanding babae, ganun. Yun naman yung pinoportray natin. But thank you so much for those who are always there to listen and support. Ayun lang. Maraming salamat. So, kita-kits ulit tayo bukas sa panibagong kwento ng Dear Love. Ayan. Abangan po natin yan. Same time, same place. Dito pa rin sa 98.3 Love Radio Palawan. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic. Kaya make sure na dito ka lang, ha? O siya, tuloy-tuloy pa rin tayo sa radyo sa 98.3. Kaya kung may radyo kayo, pwede kayong pihitin sa 98.3. Kung wala naman, pwede kayong mag-download ng Love Radio mobile app. Yan. Tapos from there, you can choose where you want to choose. So, ganun siya, kabisyo. Maraming salamat! Until tomorrow sa panibagong kwento ng Dear Love. Bye!